The souls of the saints in the presence of the Savior. Tatlong bagay po yung ating pag-aaralan diyan. Una yung kaluluwa, una yung saints or yung santo, and then our Savior. We knew that the Word is not just the Philippines, that the Word celebrated All Saints Day and All Souls Day yesterday and today. Although the formal celebration of the All Souls Day happened somewhere in Western countries in the 10th century by Saint Odilo in France. And then ito po ay inadapt na rin ng iba't ibang grupo such as most of the Roman Catholic, wherein the observance quickly spread throughout the world. At part of it, of their celebration, ay sila po ay nagkakaroon ng mga pagtitipon, and most of it ay ang practices of the praying for the dead, which existed during their time. So the question this morning is, should we as Baptists, not just Christians, celebrate All Souls Day, All Saints Day, or Halloween? Well, it's just like Christmas. It depends on how are we going to celebrate it. If the essence of what we are doing is first to remember those our lost loved ones, wala pong masama sa pag-alala sa ating mga mahal sa buhay. Not just for remembrance, but for acknowledgement. Kaya tayo ay nakikisa sapagkat gusto natin na iparating sa bawat isa, maging sa kanila, na patuloy natin kinikilala ang kanilang buhay, na hindi tayo nakakalimot, bagamat unti-unting napapawi ang mga luha ng ating yung grief or your pain, pero still we acknowledge hindi yung kanilang presence, kundi yung kanilang absence. Na namimiss natin sila, kaya tayo ay nakikigunita. There's nothing wrong with going to the cemetery, offering your flowers, candles. So the purpose of this is for remembrance, for acknowledgement, and for gathering. Magandang bagay din naman po na nagkakatipon-tipon ang mga magkakamag-anak, ang mga kakilala, and so on. And kahapon, nauna na kami, Friday, sapagkat yung November 1 we experienced last year ay sobrang punuan. Kahapon ay kami ay dumalaw sa ating pastor at malungkot yung naging pangyayari noon, pero maganda ring tingnan kung paano there is a gathering, there is a time for remembrance and acknowledgement, and that is the way, the Christian way that we celebrate these holidays. But as a Christians, we never do a trick or treat. Hindi tayo nagko-costume party. We never invite the dead spirit. We never pray for the dead. Hindi tayo nag-o-offer ng mga kung ano-ano para lamang mapayapa ang kanilang mga kaluluwa. At we don't participate in such Halloween and such things. So there's a proper way how we can commemorate and celebrate the life and death of our loved ones. So ito po yung naging tradisyon ng mundo na kung saan ay lahat po ay nagugunita. But let's talk about what is the human soul. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, every time we go to cemetery, is no longer the body, but the soul. Kamusta yung mga kaluluwa? We often read and hear souls or souls in the Bible. In fact, laman po yan ng laging mensahe at ng Biblia. In the King James Bible, combined of the word soul and souls, it is mentioned 536 times in the Bible because souls matters to Christ. And in order to understand, para maunawaan po natin yung kaluluwa, let's understand first that human is the tripartite being. Tatlong bahagi po ang tao. At maaring alam na po natin to para maliwanagan yung iba na ano ba yung kumakatawan sa bumubuo ng isang tao. So, nandiyan po yung ating tinatawag na katawan, nandiyan po yung ating tinatawag na kaluluwa, at yan po yung ating tinatawag na spirito. So, katulad po ng makikita nyo sa ating picture, parang yan po yung levels or layers. The outer part or the outer shell of
a man or human is what we call the body. It is something tangible. Ito po yung nahawakan natin, whether internal organ or external organ. It is the flesh. It is the one who age. Ito po yung tumatanda. Ito rin po yung namamatay. At ito rin yung pilit nating pinababata. Ito yung pilit nating inaalagaan. Ito yung pilit nating pinapaganda. And the Bible says in Genesis chapter 2 verse 7, nabasa po natin, and the Lord God formed man out of the dust of the ground. Form, hulmahan. Ito po yung vessel ng isang tao. At ito po ay ginawa ng Panginoon, but not out of His own, but out of the dust of this earth. No? Nagsimula po sa alikabok. Kaya nga po sabi din sa Ecclesiastes, tayo ay nagsimula sa alikabok din babalik ang katawang lupa, the body or the flesh. So, this body is the one na kung saan external at nakikita po natin. But how about the spirit? Ano naman po yung espiritu? The spirit, it speaks about life. Ito po yung buhay. Ito po yung nagbibigay ng buhay sa tao. Again, in Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed a man out of the dust. So may katawan na ang tao, pero walang buhay. Pero sabi doon, and God breathed unto his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So nung may katawan, hindi pa buhay ang tao. But nung ang Panginoon hiningahan, ito hindi na galing sa lupa. It makes us contain the DNA of God, the image of God, sapagkat hindi galing sa lupa, yung katawan galing sa lupa, pero yung hininga, sabi mismong galing na sa Diyos. It contains His DNA, binigay sa atin, and it becomes a living soul. So, every humanity, whether you are believers of Christ or not, you have spirit. Why? Because it speaks of life, kaya nabuhay ang tao because of spirit. But beyond that, hindi lamang ito patungkol sa buhay, kundi buhay ng ating spirituality. Why? Because the spirit is the part of person that link to the divine and the source of holiness and ability to have relationship with God. Yung spirit po, hindi lamang ito yung konektado sa pagkabuhay ng tao, kundi yung spirit, sabi nga, this is the DNA of Jesus Christ. Kung meron man tayong pinakang malalim na relasyon sa Panginoon, ayun ay mismo ang Spirit niya ang nagbigay sa atin. And through that Spirit, yun po yung ating portals where we can have a relationship with the Spirit God. Yun po yung paraan upang ang tao po ay muling makakonect, makalapit sa Diyos, magkaroon ng spirituality. So, all people have body. All people have spirit. But not all people have the Spirit of God. Kailan lang po nagkakaroon ng Spirit of God? Pag ang isang tao, sabi nga ito yung portals ay nagkaroon muli ng relasyon sa Diyos. There are two kinds of spirit. The one who contain the Holy Spirit and the one who are dead in spirit. When Adam and Eve sinned into the Garden of Eden, sabi ng Panginoon, thou shalt surely die, mamamatay ka. Hindi lang ito pinapatungkol sa body, but the Lord is telling about the death of our spiritual life. You have life, yes, you have spirit, but you are dead. You have a dead spirit. Patay ang iyong relasyon sa Diyos. For that day, namatay ang relasyon ng Diyos sa tao. Namatay ang relasyon ng tao sa Diyos, nawala yung portals of the spiritual realm, how a man can get back his relationship with God. So, kaya meron tayong mga tinatawag na spiritually dead. Ano yung spiritually dead? Yung mga tao na may spirito, pero patay ang spirito sa Diyos. Ito yung bakit tayo nagtataka nung una, bagamat tayo rin, bakit may mga tao na kahit anong pangangaral ng salita ng Diyos, kahit anong persuade mo to listen to the Word of God, they are no longer interested, hindi sila interesado, hindi nila gusto, they condemn because they are dead in spirit.
Because you cannot have holy things and holy word unless buhay ang Espiritu. Now, if there are some people who are spiritually dead, okay, there are the connections with God and restored, entering to the spiritual realm. Once you enter into a relationship with Jesus Christ, it quickened the Holy Spirit. No? Ilinagay ng Panginoon at muling nabuhay ang iyong espiritu. Now, let us see. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 7, pinapakita po dito yung mga patay ang spirito. Ephesians 2 verses 1 to 7. Kung titingnan po natin dyan at nais kong basahin sa wikang Tagalog, sabi dito, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. It refers to the dead in spirit. Hindi naman sinasabing patay yung katawan kasi kung nung unay patay kayo, tas kausap ngayon, abay, mga resurrected body tiyo or mga zombies tong kausap ni Apostle Paul. Ang pinapatunguhan niya, nung una, kayo mga mananampalataya, patay ang inyong mga spirito. Yes, you have the spirit, but it is dead. It was dead. Sabi dito, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo ang mga masasamang takbo ng mundong ito, napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan, sa himpapawid, ang spiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Verse 3, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Look at the word. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. It speaks about the dead in spirit. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. So, sa Biblia, may pinag-uusapan, pagdating sa spirit, no, merong buhay. Lahat ay may buhay. Pero hindi lahat buhay ang relasyon sa Diyos. Once we were marked by sin, tayo po ay pinanganak ng may kasalanan. We are sinners by birth, but we are also sinners by choice. Na hindi natin pwedeng isisi lahat kay Eva at Adan, sapagkat ang tao may consciousness to choose between right and wrong. So, spiritually dead. They are alive, but they don't have the Holy Spirit. That's why, napakahalaga po na yung ating spirito ay hindi lang basta buhay, kundi ang spirito ay magkaroon ng buhay na relasyon sa Diyos. The body, the spirit, what about the soul? Ano naman po ang kaluluwa? Again, Genesis chapter 2 verse 7, medyo teaching muna tayo. And the Lord God formed the body out of the dust of the ground, and God breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Combination, kaya nasa between yun, the combination of the body, the spirit, buhay ka, pero upang ang tao ay maging tao, upang maging living soul or living creature, there should be soul. So para maunawaan natin what is soul, the ABCD of the soul, para maunawaan natin. A stands for accountability or accountable. B, ang kaluluwa ay bearer. C, it speaks of character. And letter D, it speaks of decision. Okay? Magsimula tayo sa huli, which is the most important. Ang kaluluwa. Ang kaluluwa, it speaks of the decision. Ang kaluluwa, it contains the mind. It contains the wisdom. Yan ang nag-iisip. It contains the will. Siya yung nagnanasa kung ayaw niya or gusto niya. It means to say, ang kaluluwa
ito ang nagdidesisyon. Yung spirito, buhay lang yan. But most of it speaks of spirituality. Ang katawan, katawan lang yan. Pero ang nagdidesisyon ng iyong buhay, ang merong knowledge ng iyong buhay, walang iba kundi ang kaluluwa. But the greatest knowledge, ang ating kaluluwa, marami tayong natutunan, marami tayong minasa at inayawan. Ang iyong kaluluwa, iba-iba tayo ng desisyon na ginagawa sa buhay. Pero yung kaluluwa mo, the greatest knowledge that a soul should knew or know is the knowledge of having Jesus Christ. Pag pinag-uusapan natin, isip, patungkol ito sa kaluluwa. Kaalaman. Maraming naging kaalaman ng tao. From the moment that we go to preschool, elementary, high school, works, in any field of society or works, people knew and discover many things every day in his life. Pero ang pinakang greatest knowledge na dapat matutunan at malaman ng kaluluwa, the greatest knowledge that a man should possess is the knowledge of having Jesus Christ, that we are sinners and we need a Savior. Yung kaluluwa mo, since it is responsible for the knowledge, when we go to heaven, when someone face Jesus Christ on the judgment, maring hindi lang itatanong ng Panginoon kung anong kurso mo, anong natutunan mo, anong grado mo, anong mga nalaman mo, alam mo ba yung mga triviang ito, alam mo ba yung mga geography, alam mo ba? One knowledge, the most important knowledge that God will ask you, do you have the knowledge of Jesus Christ? Hindi lang siya kilala mo, kundi unawaan mo ba talaga bakit kailangan mo ang Diyos? Sapagkat ang isang tao na talagang nakakaunawa, bakit kailangan niya ang isang bagay, bakit kailangan niya ang isang trabaho, bakit kailangan niya ang isang pagkain, ang isang posisyon, hindi pwedeng hindi niya lalapitan, hindi pwedeng hindi niya pupuntahan. The same as true. The people maybe have the knowledge of the Jesus Christ, but they don't understand. Their soul don't have understanding of the real Jesus Christ. And that soul, once you knew Jesus Christ, once the gospel shared to you, once na narinig mo ang kaligtasan, ang kaluluwa ang magdidesisyon. Tatanggapin ko ba ang Diyos o hindi? Will I restore that broken relationship with God? Sabi ko nga, may spirit ang tao, buhay yan. Pero dead spirit yan sa harapan ng Diyos when it speaks to spirituality. It will only be restored once your soul decide to accept the Lord Jesus Christ. When we are talking about soul, nandun yung will. Pag sinabing will, kagustuhan, kalooban. Pero binigyan tayo ng Diyos ng free will. Hindi niya itinali ang ating kaluluwa na kayo susunod sa Panginoon, whether you like it or not, tatanggapin niyo ako, whether you like it or not. No. Ang kaluluwa, binigyan ng kalayaan ng Diyos. Mamili ka sa desisyon mo sa buhay. Marami kang gagawing desisyon, pero ang pinakang malaking desisyon ng kaluluwa, yung desisyon na muli mong tanggapin ng Panginoon. Will you believe Jesus Christ? The decision to accept Him. So, the soul, walang kinalaman yung katawan mo. Ano lang yan? Postura lang yan. Yung kaluluwa mo ang nagdidesisyon ng mga bagay-bagay. But the greatest decision is to accept the Lord Jesus Christ. There will be no moment in the life of human that he never hear the knowledge of Jesus Christ. That's the reason nga bakit di pa bumabalik ang Panginoon. By every means, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Even with the Creator, pinapakita niya that there is God. But the decision is for you. Whether you will believe Jesus Christ, whether you will accept Him. Letter C, pag sinabi natin kaluluwa, it speaks about character. Character. Diba? Ito po yung ating tinatawag na attributes, yung ating ugali. No? Yung katawan, walang ugali yan. Okay? Ang ugali, ang nagtatakda ng ugali ng tao ay ang kaluluwa. It is your character. Pagkatao, yan ang kaluluwa.
Balik tayo, ang spirit ay buhay, di ba? Ang katawan ay anyo lamang or form, pero ang kaluluwa ay character. Kaya nga sabi dito, nung unay patay kayo, dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, sinusunod ninyo ang mga masasamang takbo ng mundo, at ito ang nagpapalalim kaya sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid ng spiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. It speaks about your character. Whether you are believers of Christ or not, you have a character. Even good character, because there is a consciousness. The soul is a conscious state of man and mind. There is a consciousness, may character, may ugali ang tao. Pero once you decide na hindi lamang soul, I want to enter in the spiritual realm. Through my dead spirit, I want it to be quickened by the Holy Spirit. The soul that decide to accept Jesus Christ, he is now a new living creature. Binibigyan siya ng panibagong character, panibagong pag-uugali ng Panginoon. Kaya nga, yung character natin, hindi lang tayo basta tao, kundi tayo ay mananampalataya. Yes, we are not sinless, but we became sinless and less and less and less. Nagbabago, iba yung karakter ng isang mananampalataya na kung saan nagkaroon na ng banal na spirito sa karakter ng isang ordinaryong nabubuhay. And it speaks about our character. Kaya nga ang tanong, ang tanong nung tayo ay nabubuhay pa, di ba? Kaya kalimitan, pag sinasabi natin, masama ang ugali, ibig sabihin, it speaks about our soul. Ngayon, ang tanong, paano naman yon? Bakit kala ko ba ang character, ang soul, once nag-decide na mapabilang sa Panginoon, maging anak ng Diyos, nababago ang character? Pero bakit nangyayari minsan na bilang mga Kristiyano, masama pa rin ang ugali natin? Kala ko ba nakapasok na tayo in the spiritual realm? Kala ko ba yung spirit, dead wala kang magagawa, dead ang spirit natin. Kala ko ba once you have the Holy Spirit, di ba? Kaya nga may fruits of the Holy Spirit. Yung mga bunga ng banal na spirito, magagandang character yon. Pero bakit nangyayari na Kristiyano na, yung ating attributes, yung ating character ay hindi pa rin magaganda minsan at marami pa rin tayong lumalabas na kasamaan? Yes, we quicken the Holy Spirit, yung from the dead spirit, tinanggap natin ng Panginoon, nagkaroon ka ng banal na spirito. Pero may tinatawag sa Bible at sinasabi ng Bible, quench not the Holy Spirit. Anong ibig sabihin nun? Kahit may banal na spirito ka, pero dahil sa mga patuloy mong binabalikan, yung mga bagay na hindi dapat para sa Diyos, you quench. Hindi mo rin nagagamit ang banal na spirito, hindi rin nakakakilos ang banal na spirito, hindi rin nagbubunga ang banal na spirito. That's why there's no fruits of the Holy Spirit. That's why there's no such character of the Spirit. But when we speak of the soul, ugali. Ugali. Hindi lamang ugali, kundi when we speak of soul, it speaks of being a bearer. Ano yung bearer? Bearer of the burdens and the blessings, it speaks of emotion. Ang kaluluwa ang nasasayahan, ang kaluluwa ang umiiyak, ang kaluluwa ang nalulungkot, ang kaluluwa ang nagagalit, ang nagagalak. It bears our mind. Ang katawan, maaaring ito po ay response lang ng kung anuman ang emosyon na idinidikta ng kaluluwa. It is the vessel of our emotions from our mind and from our hearts. It is the bearer. Kaya, kung ikaw man ay malungkot, kung ikaw man ay masaya, it is because of your soul. And from the last to the first, something connected, it is very important, our soul is accountable. Our soul is accountable. To whom? To our Lord Jesus Christ. Ang kaluluwa ay accountable, nahaharap at magsusulit sa ating Panginoon.
What happened when we die? Ano ang mangyayari pag namatay ang tao? Ang katawan, the flesh, nanggaling sa lupa, sabi ng Panginoon, babalik din sa lupa. Ito yung ililibing, ito yung ihuhukay, ito yung ating binabalik-balikan, lupa na lamang, at sad to say, ito yung nabubulok at bumabalik sa alikabok. Ang spirito, saan pupunta ang spirito? Since ang spirito ay galing sa Diyos, it came from the DNA of God. Whether you are believers or unbelievers, you have a spirit. But it's a matter of dead spirit na or nabuhay bang spiritong yan. But that spirit belongs to God. Lahat po ng spirito, it speaks of life, babalik sa Diyos. Ngayon, sino ang haharap sa pagsusulit at paghuhukom sa Diyos? Ang kaluluwa. Sapagkat ang katawan lang yan. Ang spirito, wala yan eh. Sa Diyos yan. Yung kaluluwa, remember, what is soul? Decision. Yan ang nagdesisyon kung tinanggap mo ang Diyos o hindi. Character. Nandyan lumalabas ang pagkatao mo at pagiging Kristiyano mo kung anong naging klaseng tao at Kristiyano ka. So, our soul is subject to accountability of our Lord Jesus Christ. Ito po yung haharap. Sapagkat ang kaluluwa ang nagkakasala, ang kaluluwa ang nagdidesisyon, ang kaluluwa ang may ugali, ang kaluluwa ang accountable. Kaya nga, sa ating buhay, maaaring iisa lamang ang patutunguhan ng katawan, iisa lamang ang patutunguhan ng ating spirito, pero yung kaluluwa, dun po nagkakatalo-talo. Sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang ang kaluluwang yun ay magkaroon ng tamang desisyon. Now, that is All Souls Day. Whether you are believers or not, you have souls. Part of celebration is the All Saints Day, November 2. Magkaiba pa po yun. All Saints Day. Ano naman yung All Saints Day? Yung pong tradition na yon and celebration na yon ay ginawang tradition. Alam naman natin kung saan galing. Na kung saan merong mga namuhay sa mundong ito na dahil mga dakilang bagay ang kanilang ginawa, lalong higit sa paglilingkod at sa kanilang iglesia, na sa kanilang kamatayan, sila po ay hinirang ng mga santo. At hindi lang basta santo, kundi sila kinikilala, sila ay may mga ribulto, at may mga pag-aalay na rin, at mga panalangin nagpinapadaan sa kanila sapagkat sila ay, sa paniniwalang sila ang pinakang malalapit sa Panginoon. So, there is this belief that saints are just those who died, but not just those who died, but died faithfully and with an extraordinary holy life. Diba? Kaya nga naririnig natin sina San ganto, sina Santo Tomas, ano bang mga pangalan ng mga santong yun? Maraming santo. Ino-ordain nila, kinakanonize nila. But if you will look at the Bible, sino ba talaga ang mga santo? 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Buksan niyo ang Bible. 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Kausap ng Panginoon, ay kausap ng Apostol Pablo, ang iglesia ng Korinto. Unto the church of God, iglesia ng Korinto, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place upon the name of Jesus Christ our Lord, both hers and ours. Ang kausap, mga buhay na mananampalataya ng Panginoon ng mga taga-Korinto. It means to say, pag tinawag na saints in the Bible, hindi lamang to usapin ng mga patay. Buhay pa lamang, nag-uumpisa na yung ating pagiging santo sa harapan ng Panginoon. Although yung ating Christ-likeness, yung ating perfection is to be, mangyayari pa. But once you accepted the Lord Jesus Christ, ano ang pinakang definition ng saints? You are called to them that are sanctified with Christ.
when we say sanctified, ang mga taong ito ay naihiwalay na at sila ay nakabalik sa Panginoon. Pag sinabing naihiwalay, halo-halo ang taong ito. Lahat tayo ay tao. Lahat ay may kaluluwa. Lahat ay may katawan. Pero part of it, inihiwalay ng Diyos ang mga kaluluwa na nagpasya na muling bumalik sa Diyos at muling makipagrelasyon sa Diyos at tanggapin siya bilang tagapagligtas. Once your soul decide to get back that broken relationship with God, sabi din, and they are sanctified, they are separated, they gave holiness, they are called saints. Madaling salita, lahat ng mananampalataya, buhay ka man o patay na, ikaw ay santo sa harapan ng Panginoon. Tingnan nyo nga ang inyong mga katabi. Kahit hindi mo kang santo, santo yan sa harapan ng Panginoon. Sapagkat hindi yung iyong mga kasalanan ang nakikita, kundi yung Panginoon na taglay mo sa iyong puso. Nakakapangilabot mong pakinggan, pero ganyan tayong itinuturing ng Diyos. Who are we? Yun yung patawarin ka lang ng Diyos, masaya na tayo dun eh. Pero yung ang tingin sa inyong Diyos Ama ay napakadakila mo sapagkat hindi dahil sa anong natapos mo, hindi dahil mabait ka, napakadakila mo sapagkat ang Diyos na kanyang anak ay nasa puso mo. We are saints. So when we are talking about the souls of the dead saints, magkaibang bagay yun. Lahat may kaluluwa. But those who decide to accept the Lord Jesus Christ before he or she died, they became saints. That's why the souls of the dead saints in the presence of the Savior. Ano ang katangian ng mga kaluluwa na kumilala at tumanggap sa Panginoon? Ano ang kalalagayan ng mga kaluluwa na mga namatay na pero nagkaroon ng pagkakakilala, nagkaroon ng quickening of the Holy Spirit, nabuhay ang Espiritu at nagkaroon ng relasyon sa Diyos? Letter S in John chapter 5 verse 24, their soul is secure. Ligtas ang kanilang kaluluwa. Ligtas ang kanilang buhay. Alam nyo, yung paulit-ulit na ipinapangaral na kaligtasan, merong kaligtasang panglupa, merong kaligtasang ang hinihiling natin ay mabuhay, pero meron din tinatawag na kaligtasang pangkamatayan. Yun ang pinakang alok ng Diyos. And once you die, once na ang tao ay mamatay, once na ang kaluluwang yan ay humarap sa Diyos, at sa kanyang pagharap, ay nagkaroon niya ng pagpapasya na sumunod at kumilala sa Diyos, we can be secure because they are secure. They are in the presence of the Lord. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, nakinig, pero hindi lang nakinig, and believeth on him that sent me, they have everlasting life, and shall not come to condemnation. What is soul? Accountable. The Bible says it is appointed unto man once to die, but after this there will be judgment, accounting time. Paghuhukom. Pero sabi dito, for those who believe and shall not come into condemnation. Lampas. Tatawid, exempted, but it is passed, look at this, from death unto life. Yung kamatayan ng kaluluwa, nilikdangan niya ang kamatayan and they will pass into life. The souls of the dead saints, they are secure. Yung kaligtasan na matagal na ipinapangaral dito sa lupa na iyong naririnig, ang tunay at lubos o buong katuparan nito is once we died, because that is the eternal security. Tayong mga nandito sa lupa, maaring meron sa ating naiiwan, mga pamana, mga insurance, at napakagandang bagay na yan. Pero ang isang tao na namatay, anuman ang kanyang naipon, kaya nga iniiwan na lang sapagkat wala siyang madadala.
Isa lang ang madadala ng tao. Hindi yung insurance na iiwan sa lupa, kundi yung assurance, yung kasiguraduhan na pag siya'y namatay, totoo ang relasyon niya sa Diyos, sapagkat yun lang ang magliligtas sa kanya sa pagharap sa Diyos, the security of the souls. That's why, hindi lamang ang isang kaluluwa ng ligtas na namatay ay secure, but they are overcomers. Revelations 21 verse 4, "And God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." The souls of the dead saints, they are secure, and they are overcomer. They overcome everything in this world because they are secure. Sa lupang ito, actually tayo yung lugi. Nalulungkot tayo para sa kanila, pero sa isang mananampalataya na nasa langit na, they are overcomers. Hindi na nila kailangan pagdaanan pa lahat ng pagdadaanan natin sa lupa. Namomroblema na naman tayo ngayong linggong ito sa mga bayarin sa ating bills, sa ating kuryente, sa ating tubig, sa matrikula. Wala na sila nun. Hindi na nila iniisip yun. Tayo nakakaramdam ng mga sakit, nakakaramdam ng mga maintenance, nakakaramdam ng mga panghihina. Wala na sila nun. There will be no sorrows. Tayo nagdadamdam, sumasama ang loob. Tayo napapagod sa trabaho. Ang daming pagdadaanan pa ng taong nabubuhay. The reality of this life is hindi lamang tayo humaharap sa mga kasaganaan, pagpapala. Maraming pagkakataon, humaharap tayo sa mga pagsubok, sa kalungkutan, sa pag-iyak, sa karamdaman. Ang daming pagdadaanan. Pero ang sino man na kinuha na ng Diyos ang buhay at meron siyang pagkilala sa Diyos, they are overcomers. They will no longer feel what we feel. They will no longer experience what we experience. This life that is full of grief, yung buhay natin, na minsan walang paglagyan ng mga problema, kalungkutan, pag-iyak. Pero ang kanilang buhay, they are overcomers. Tapos na. Napagtagumpayan na nila ang lahat ng bagay na yan. Hindi na sila gigising pa ng masakit ang kanilang katawan. Hindi nila kailangang bilhin pa ng bilhin yung mga gamot na yan. Hindi na rin sila nagkakaroon ng mga masasamang pag-iisip at puso sapagkat sila ay nasa piling ng Panginoon. There will be no more death, no more sorrow, no more crying, because the souls of the dead saints, they are overcomer. The souls of the dead saints, they are unwandering. When we say wandering, ang kaluluwa ng ligtas ay hindi na nagpapauli-uli at nagpapagala-gala. Marami tayong gantong tradisyon at pamahiin. Diba? Sabi ng Panginoon, it is appointed unto man once to die. Once to die. Pag namatay, anong sabi ng Panginoon? And after this, judgment agad, diretso sa Diyos. Hindi sinabing after 40 days. Hindi sinabing after several days. Hindi sinabing hanggat hindi pa nakakatawid. Hindi sinabing hanggat nasa purgatorio. There's no such thing as purgatory in the Bible. If you will read it from pages to pages, walang ganon. Wala rin sinabing ipanalangin mo ang mga patay upang sila'y dahan-dahan makaakyat sa langit. There is no wandering of souls. Whether you believe Christ or not, pag namatay ka, ang kaluluwa mo haharap agad sa Diyos. There's no wandering of the souls. Pastor, ano yung mga nakikita? That is the evil spirit. Pero ang kaluluwa, sa Diyos agad haharap yan. Sa Diyos agad haharap. There's no wandering of the souls. Minsan binalot din tayo ng maraming katatakutan na mga kwento ni Lola Basyang. Mapansin nyo sa panahon ngayon, di ba, pagka mga ganyan mag-uundas, talagang aabangan mo yung mga balita ni Noli de Castrong. Wala naman ding nanonood. Hindi mo na maluloko yung mga new generation sa ganyan. Pansin nyo, nabura na yung tikbalang. Wala nang tikbalang ngayon. Ay, wala nang puno eh. Wala na rin daw white lady. Bakit? Ang lalakas ng ilaw, naka-solar.
May mga bagay na talagang masasamang spirito. Nasa Biblia yan. No? May mga bagay na katha ng tao. But as Christians, no, there's no wandering of the souls. No wandering of the souls. Huwag nyo nang hilingin magpakita pa sa inyo ang mahal nyo sa buhay. Sapagkat kung ito ay nagpapakita, ay wala pa sa langit. Nasa purgatorio pa. We don't believe that. Probably there are some times that we are so obsessed to feel Him, to touch Him. There is an imagination. But as believers of Christ, we believe once you die, there's no such thing as purgatory. Hindi nyo na kailangan magpagpag sapagkat baka sumunod sa inyong kaluluwa. Wala tayo. There's no such things. Marami tayong mga tradisyon na kahit tayo ay nakakilala na sa Diyos, bit-bit pa rin natin. Diba? Wala na po. No, or the souls are unwandering. Hindi na siya naglilibot. Dalawa lamang ang presensya ng kaluluwa. Either ito ay nasa piling ng Panginoon or nasa condemnation. Because the souls of the dead saints, they are not just secure, they are not just overcomer, they are unwandering. Pinakang maganda sa kaluluwa, they live with the Lord. Heaven is not heaven without God. Pwedeng sa langit, napakaganda ng lugar, no eyes can see, no mind can imagine kung ano ang langit. Maaring sa langit, nandun po yung ating mga mahal sa buhay na kumilala rin sa Panginoon. But heaven will not be heaven without God. We are confident, sabi dyan, I say, and willing. Sabi po dito, I am willing to be absent from the body. Okay na, naiwanan ko ang katawang lupang yan, but present with the Lord. To live with the Lord. Oh, that God, yung ating Diyos na ipinapangaral lang, yung Diyos na Spirito na hindi mo nakikita. Imagine if you are Christians for 10 years, 20 years, 40 years, you are serving the God whom you never see. You are singing choir to the God who you never see. You are giving to the Lord whom you never see. 40 years. It may sound a foolish things to do some things or sacrifice for those whom you did not see. But one day, when you go to heaven, it will be worth it all when you see Jesus. When you see Jesus. Ang hirap ng ginagawa natin, di ba? Naranasan nyo na bang makipagrelasyon nang hindi nyo nakikita, text lang? Ni hindi mo alam kung anong itsura nito. Ni hindi mo alam kung babae ba to o lalaki ba ito. Basta text lang. Di ba? Ganyan ang ating relasyon. Kaya nga yung paglilingkod sa Diyos, labanan ng pananampalataya eh. Ano yung pananampalataya? Things that you don't see but you believe. But the souls of the dead saints, they live with the Lord. They live with the Lord. Last anniversary, we recognize those members of our church who don't just accept the Lord Jesus Christ, but died serving the Lord. Marami-rami na rin po ang nasa talaan ng listahan. Huwag muna tayo magpapalista. Pero kinikilala natin. Kaya nga, All Saints Day, All Souls Day, nakiki-recognize tayo. Bakit? Hindi natin kinakalimutan ang mga mahal natin sa buhay. I'm sorry kung yung iba hindi po napalagay diyan. Nakalimutan natin. Pero ano po ang lesson as we close? Let us be at peace with the souls of the dead saints. Mapayapa na tayo sa kaluluwa na mga kaluluwang nagsitanggap sa Panginoon sapagkat they are secure. They are in the presence of the Lord. They are overcomers. Sabi ko nga nalulungkot tayo, baka tayo na lang malungkot, sila masaya na. They are secure. Hindi man natin sila nakasama, maaring ang isang tao, ang isang anak mo, ang isang asawa mo na wala sa'yo, maaring pag nasa lupa at nasa kabilang bansa, maaring nasa Batangas, nag-aalala ka sapagkat hindi mo kasama. Because this world is full of troubles at dapat ka naman talaga mag-alala. Pero kung alam mong nasa piling siya ng Panginoon at kung malalaman mo lang kung ano ang nararamdaman niya ngayon at kung sino sila ngayon, they are secured. You are at peace with the souls of your dead saints. Ano po ang challenge? Let's pray
for the living souls of our loved ones. Ipanalangin natin. Alam nyo, pagka may mga funeral, kalimitang naririnig ko. Di ba? Kalimitang naririnig ko pag may mga nagpapatotoo. Di ba? Huwag kang mag-alala. Tayo na may magkikita-kita rin dyan sa langit. Lahat po ay, we are all created by God, but we are not all children of God. Lahat ginawa ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Sabi ng Biblia maliwanag, to those who believe Jesus Christ, to them gave the power to become the sons of God. Usapin lamang ito nang ang kaluluwa mo ay nagdesisyon na tumanggap sa Diyos. If you want to see your loved ones in heaven, panalangin natin sila. Ang pagpunta sa mga sementeryo ay hindi lamang patungkol sa pag-alala sa mga taong namatay, kundi alalahanin din natin yung mga buhay. Sapagkat ang kaligtasan ay para sa mga buhay. Number 3 lessons, prepare yourself to meet the Lord. Remember that your soul is accountable. Yung kaluluwa mo, hindi lang titingnan dyan. Yung nag-decision ba itong tanggapin ng sa Diyos. Remember, the soul is the character. Nung tinanggap mo ang Panginoon at nakakilala ka sa Panginoon, anong nagbago sa buhay mo? You are not just saved, but you are bound to serve. That character, you will give account to God sa pagharap natin sa Panginoon. Prepare yourself to meet the Lord. Nung isang araw nga, nagbibiruan kami nung sa sementeryo. Kasama ko ang mga Kuya Abel. Ngayon lang kami nagkakaroon ng ganyang gathering kasi wala naman eh. Nagkakabiruan kami. Sabi ko, Kuya Abel, alam nyo na ang eksena. Ano yun? Pag isa sa atin ang namatay, ganito. May pagpupulong, kumakain. So at least alam nyo na, ganito ang nangyayari. Di ba? Ganito ang nangyayari pag may patay. Di ba? Nagkakaroon ng mga pagpupulong, pinag-uusapan, kwentuhan. Di ba? Someday, we will meet the Lord. Isang araw tayo naman. Hindi natin alam ang buhay. No? Mahalaga ang buhay sa mundo, pero mahalaga din yung paghahanda natin sa ating Panginoon. Prepare yourself to meet the Lord. Lalo pa kung nararamdaman mong papalapit ka na, malapit ka na, umiidad ka na, ibigay mo na yung buhay mo sa Panginoon. Because everything what you did in this world, ang katotohanan, kahit pa napalagay yung pangalan mo doon sa labas ng Adriatico, yung may mga pangalan doon, wala na yun ngayon. Kahit pa ikaw ang isa sa pinakang magaling na may posisyon sa gobyerno, makakalimutan ka dito. Tapos na. Panahon na para ang tao ay haharap sa Diyos. Paghandaan natin ang pagharap natin sa Diyos. Number 4, fought a good fight. Ang mga tao, ang mga mananampalatayang itong nakita natin, hindi lang sila tumanggap sa Diyos. Sila ay nagpatuloy sa Diyos. Hindi lahat ng tumanggap ay nagpatuloy sa Diyos. But one good thing about them, hindi lamang sila kumilala, hindi lang sila nagpatuloy, sila ay namatay, nabitbit ang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. It is not just how you start, but how you end your life. It is not just how you start your Christian life, but how you end your Christian life. Yes, there are moments that we go far away from God. There are moments that without God, napalayo tayo, maaaring nag-backslide tayo, maaaring tayo nagdamdam sa Panginoon. But make sure that before you die, nakabalik ka sa Panginoon. Nakabalik ka sa Panginoon. Fought a good fight. Finished the course. Kept the faith. Ang pinakamagandang kamatayan ay yung kamatayan na maayos ang relasyon mo sa Diyos. Ang hirap kaya nang hindi maayos ang relasyon, tas haharap ka. Diba? Sa mga eskwelahan, pag graduation na, yung papirmahan ng card, tas ang dami mong atraso, parang hirap humarap sa teacher. Ako, ang dami kong, ano kaya bibigay ko dito? Ang hirap, pero pag alam mong pasado ka, malakas ang loob mong humarap. Pag alam mong wala kang kaso, pag walang... Ganon din sa magulang, ganon din sa Diyos Ama. We had that confidence to face the Lord Jesus Christ. Lord, hindi man perpekto o naging buhay Kristiyano ko. Pero Lord, sinikap ko hanggang sa huling hininga ko, naglilingkod ako sa inyo. We recognize those pillars of faith. Why?
not all Christians, not all members of our church finish well. Sana sa atin, diba? Hanggang dulo. Hanggang dulo. Ituloy na natin. Bakit? Bakit hanggang dulo? Kasi ang destiny mo sa Diyos din naman eh. And number 5, lessons. Keep your legacy. Keep your legacy. Tatay Cesar, Kuya Danny, Brother Jojo, Ate Jury, ang father ni Kuya Jojo Lineses, the Turano couples, our Pastor Noel, mother of Sister Grace, si Ate Sabado, ang mag-asawang Kuya Lito at Nanay Lagring, ang Nanay Honor, ang Nanay Flor, ang Nanay Chayong, ang Oriola, ang Ate Teresita Pine, iba't iba pa. It's one thing that you died faithfully. Isang bagay yon. Pero isang bagay, yung namatay ka, pero nag-iwan ka ng pananampalataya at paglilingkod sa susunod na henerasyon. The lesson is keep your legacy. Alam nyo, ang nakakalungkot lang, yung pagkatapos ng buhay nyo, wala nang sumunod sa inyong naglilingkod sa Diyos. Habang inaaral ko, those who died, members, sino ang sunod? Meron pang mga Endril, meron pang mga Turano, meron pang, pero yung iba wala na. Natapos na ang linya ng mga Rimuyan, wala na ditong makikitang mga Rusyo, wala na ditong makikitang mga ganto. Natapos na ang legasiya. Mga lola, mga nanay, magsikap tayo na may magpapatuloy ng legasiya natin. Yung mga apo nyo, kahit malilikot, dali nyo sa Sunday school, natataniman sila na ang tumatatak sa kanila, hindi lamang yung mga pamanang panglupa, hindi lamang yung mga pamanang mga materyales, hindi lang yung pamanang pananampalataya. Kasi alam nyo, kung kayo ay mamatay man, kung tayo ay mamatay man, tayo secure na sa harapan ng Panginoon. If you want your loved ones to be secure, kung gusto mong mapayapa ka rin sa pag-alis mo sa mundong ito, siguraduhin mong maayos ang relasyon niya sa Diyos. Sapagkat ang taong yan, kung maayos ang relasyon sa Diyos, hindi yan pababayaan ng Diyos. Pero kahit iwanan mo yan ng magandang kurso, kahit pumanaw ka, iniwanan mo yan ng magandang bahay, pero kung hindi yan maayos ang relasyon sa Diyos, hindi yan gagawa ng tamang desisyon, they will not get the wisdom of God. They may have knowledge, may have intellectual things, but they are poor in the mind of God. Kaya yan ang pinakamaganda. Kaya let's keep our legacy. Let's keep our legacy. Kaya kayo, mga next generation young people, kayo ang legacy. Ang tanong, maaabot nyo ba hanggang dulo? Sikapin natin. We may not know. Aminin natin man o hindi, marami na sa atin ang nakapila for graduation. Diba? Ano yung for graduation? Yan ang reality of life. The challenge is, new generations, maaabot nyo ba yung panahon ng paglilingkod na ginawa ng mga taong ito? Hindi ang buhay ng Kristiyano ay hindi pabilisan, hindi palakasan, ito'y patatagan. Hindi yan nadadaan sa gagalingan ko na ngayon sapagkat advance na to hanggang sa matapos. No. Patatagan. At mga kapatid, malayo at matagal na rin ang ating pinaglilingkod. Ilang henerasyon na ng kaklase ang napagdaanan ko, wala na sila ngayon. Pero yung samahan natin, hanggang ngayon magkakasama tayo. Ilang taong ko nang, ilang dekada ko nang nakikita si Tatay Joe. Mga kasaysayan, mga Ate Raquel, simula't simula pa, mga Kuya Jess, look at our relationship with God. It is more than our schoolmate. It is more than our workmate. Pero alam nyo yung relasyong yan? Relasyong nagpapatuloy hanggang langit. At nawa yung relasyon na meron tayo, sikapin natin. Mga magulang, wag lang mag-focus sa karir ng ating mga anak. Mahalaga yan, pero yung kalang relasyon sa Diyos, establish din natin. As we close, the souls of the dead, the souls of the saints in the presence of the Savior. Alalahanin natin ang ating mga mahal sa buhay at ipanalangin natin ang mga natitirang mahal pa natin sa buhay.